for DJ Rocky's Secret Files. Year 2009, nang sinagot ko ang boyfriend ko na itago natin sa pangalang John. Masaya kami, mahilig kami mag-travel kung saan-saan. Since high school kami na, andyan kami sa isa't isa palagi. Hanggang sa graduate kami ng college at nakapagtrabaho na rin. Dahil nga sa mahilig kaming mag-travel, na-open ko sa kanya na gusto kong pumunta ng Disneyland. Yung dreamland ko. Nangako ako sa sarili ko na kahit anong mangyari, pupunta ako doon. Since supportive naman siya sa mga gusto kong puntahan, agad naman siyang pumayag. At sabi niya, pag-iipunan daw namin yun. Fast forward, last 2018. Ito na yata yung pinakamasakit na taon para sa akin. April pa lang noon, medyo nag-iba na yung pakikitungo sa akin ni John. Malapit na siyang mag-birthday nung time na yon. At kapag minalas ka nga naman, natapat pa ng birthday niya nang mismong na-ospital ako. Sinabi ko sa kanya na hindi ako makakapag-celebrate kasama niya that time. Pero babawi ako. Pero ang tanging nasabi niya lang ay, okay lang, pagaling ka na lang. Hanggang sa unti-unting nagiging malamig na ang pakikitungo sa akin ni John. Once a week na lang kaming magkita, pero halos hindi pa kami nag-uusap. Kasi lagi siyang busy, napilit ko siya. Pero ayaw niya na dalawa lang kami. Gusto niya na isama pa namin yung kaibigan namin na itago na lang natin sa pangalang May. Sanay naman si May, nakasama kami at lagi naman siyang nagiging third wheel sa amin. Kaya ayun, 3 na kaming tutuloy sa Hong Kong. Excited ako kasi sa wakas, napupuntahan ko na yung dreamland ko. Kaya eto, abalang-abala sa mga dapat asikasuhin namin tulad ng accommodation, airfare, ticket ng Disneyland at Ocean Park at marami pang iba. Then one day, nandoon ako sa bahay nila, sa kwarto niya para mag-laptop. Gumagawa ako ng itinerary. So ayun, lumabas na naman si John habang nagla-laptop ako. Maya-maya pa'y nakaramdam akong naiihina. So lumabas ako ng kwarto at nakita ko si John na nakaharap sa cellphone niya at tumatawa. Tinanong ko siya, anong ginagawa mo? Sagot naman ni John sa akin ay, wala, kumakanta lang. Hanggang napatingin ako sa orasan. Tapos sabi ko sa kanya, hala, 8:00 na pala ng gabi. Uuwi na ako. Nagayos ako, nagligpit ng kalat sa kwarto niya, kinuha ko ang helmet ko at lumabas na ng bahay nila. Habang hinihintay ko siya, nagtaka ako na parang ang tagal niyang lumabas. Bumalik ako hanggang sasabi sa akin ni John, siya nga pala, Chess, makikipagkita ako sa tita ko pagdating natin sa Hong Kong. Naalala ko bigla. Inopen nga sa akin ng mama ni John na may kamag-anak sila doon. Kaya ang sabi ko kay John, sige, singit na lang natin yung oras para ma-meet mo yung tita mo. 4 days and 3 nights kami noon sa Hong Kong at Macau. Day 1, walang oras na hindi niya kausap yung tita niya. Kahit nasa Disneyland na kami, ganun pa rin siya. Habang nanonood kami ng parade noon sa Disney, katabi ko si May, yung kaibigan namin, at yung sarili kong boyfriend
Nawala sa likod namin. Nasa malayo, hindi nanunood ng parade kasi may ka-video call siya. Kaya nung makalapit ako kay John, tinanong ko siya, "Happy ka?" Pang-inis na tanong ko sa kanya. "Anong pinagsasasabi mo?" Pagalit na sabi niya. Sabay off ng cellphone niya. Parang pakiramdam ko, hindi ako mag-e-enjoy kung patuloy kong papansinin yung mga ginagawa niya. Kaya ako, in-enjoy ko na lang kahit na pakiramdam ko, ako na lang mag-isa. Mas pinipili pa nga ni John na kausapin si May kaysa sa akin. Then, day 2. Macau tour namin. Since ang internet ng binili kong SIM sa kanya is for Hong Kong lang, wala siyang internet pagdating namin sa Macau. Hindi siya mapakali at parang hindi kumpleto ang araw niya na hindi kausap ang tita niya. Kapag on the way ka na sa station para makaalis na kami ni May mamayang 9:00 ng umaga. Sabi ko kay John, kasi nga wala kaming internet ni May. Oo lang ang tanging sagot sa akin ni John. Hanggang 9:00 na ng umaga, nasa MTR station kami. Wala pa rin ang boyfriend ko. Kaya ang ginawa namin, iniikot namin ang buong stasyon para hanapin si John. Maya-maya pa, sumigaw si May sa akin at ang sabi niya ay, "Cheska, andito na si John!" At ayun na nga, sumakay kami sa train papuntang Ocean Park. Pero naligaw kami at nagalit sa akin ang boyfriend ko kasi ako daw ang sinusundan nila dahil nasa akin ang MTR map. Sabi ko naman kay John, "Kausapin mo naman tita mo. Tanungin mo na lang siya kung saan yung way." Hanggang sa tinuro sa amin ng tita niya ang dapat na sakyan ng train. Habang nag-aantay kami sa last train station papuntang Ocean Park, biglang may tumawag sa pangalan ng boyfriend ko. "John!" Sabay kaming napalingong tatlo para tingnan kung sino yung tumawag sa boyfriend ko. Tita pala ni John yung tumawag sa kanya. In fairness, bata pa ang tita niya. Siguro parang nasa 29 to 32 years old yun. "Nakalimutan mo," sabi ng tita ni John, "na itago natin sa pangalang Trina." Sabay abot ng plastic kay John. Hindi na niya ako napakilala sa tita niya dahil biglang bumukas ang pinto ng train at agad na kaming nagmadaling pumasok. Nagbabay na lang kami sa tita niya. Natapos ang third day naming pagod na pagod kami. Pero masaya naman kahit walang inatupag si John kundi mag-cellphone. Fourth day, our last day in Hong Kong. Check out sa hotel at punta na agad sa airport since ang flight namin is 11 in the morning. Habang nasa eroplano kami at hindi pa nagte-take off, walang tigil kaka-cellphone ng boyfriend ko. Since katabi ko siya ng upuan, pansin na pansin ko talaga. Hanggang sa nakita ko, may chinat siya. "Sino yan?" tanong ko. Since hindi ko masyadong makita yung pangalan. Dahil nakalow ang brightness ng cellphone niya. Pero sigurado ako, WeChat app yun. "Wala, si mama lang to," sagot ni John. Nagtaka ako kasi wala namang WeChat ang mama ni John. Hanggang sa nagtanong ako uli, "Sino nga yan?" Medyo pagalit na tanong ko. "Wala nga, si mama lang to, kulit mo naman," sagot ni John sabay tago ng cellphone. Naiiyak na ako nung time na yun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sigurado ako na hindi niya mama yung chinachat niya. Hanggang buong biyahe tulog si John habang ako maiyak-iyak sa kakaisip kung sino ba talaga yung chinachat niya. Hanggang sa paglapag ng eroplano namin sa Pilipinas, nagmamadali si John. Nauuna siya sa amin ni May. Hanggang sa napasigaw ako
At ang sabi ko ay, lang yan naman, ayoko na, napapagod na ako. Sabay hagulgol pagbaba ng eroplano. Nagtitinginan sa akin ang mga pasahero pero wala akong pakialam. Hindi ko na napigilan ng luha ko. Nagulat si May nang makita niyang umiiyak ako. Bakit, Cheska? Anong problema? Pinili kong hindi sabihin ang totoo. Napagod lang ako sa biyahe. Pagsisinungaling ko kay May. Yung boyfriend ko, ayun, nagmamadali. Iwas na iwas kasi alam niyang may kasalanan siya. Bakit ako umiyak nung time na yun? Hanggang sa nakauwi na kami. Chinat ko agad si John para kumprontahin siya kung sino nga ba talaga yung chinat niya nung nasa eroplano kami. May tatanong ako sa'yo, sino ba talaga yung kachat mo? Tanong ko kay John. Pero siya, paulit-ulit na sagot niya na mama niya lang talaga yun. Kita mo ba talaga yung kausap mo nung nasa Hong Kong tayo? Sunod na tanong ko. Oo nga, tita ko nga yun. Sagot ni John. Sige, itatanong ko sa mama mo kung tita mo talaga yun. Ang sabi ko kay John. At ayun, napaamin ko siya. Yung laging ka-video call niya nung hindi pa kami nag-Hong Kong, kausap niya palagi. Dahilan ng pagngingiti niya at minute niya sa Hong Kong ay hindi pala talaga tita niya. Hindi niya tita. Parang nanlambot ako nung malaman ko yun. Babae niya yung sinasabi niyang tita niya. All this time, pinaniwala niya akong tita niya yung kausap niyo nung nasa Hong Kong kami. Nagmukha akong tanga. Parang naging mali pa yung pagpunta namin sa Hong Kong. The happiest place on earth turns out to be the worst place on earth for me. Sinuyo niya ako. Pinaliwanag niya na wala lang daw yun. Friends lang daw sila. Pero hindi ako naniwala. Ilang buwan ang lumipas, hindi na kami nagkita ni John after naming mag-Hong Kong. Pinili na lang din naming maghiwalay. Sobrang sakit. Lahat ng nangyari sa akin pero wala na akong magagawa pa doon. Ngayon, after 7 months of being single, nagka-boyfriend na rin ako ng bago. At ang ex ko, may bago na rin siyang girlfriend. Hindi man sila nagkatuluyan nung sinasabi niyang tita noon, taga Hong Kong pa rin naman yung girlfriend niya ngayon. Sa ngayon, okay na kami ng ex ko. Magkaibigan na lang kami. At hanggang doon na lang yun. Baka nga doon talaga kami mas magtatagal sa pagiging magkaibigan. 9 years of romantic relationship na nauwi sa wala. Pero at least we're friends. Siguro kahit anong tagal, kahit anong pilit mo na ayusin ang relasyon, hindi na maaayos, lalo na kung isa na lang yung taong kumakapit sa relasyon. Muli, ako si Cheska. Sana na-inspire kayo sa aking secret file. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Lara's Secret File. Si Lara na merong 10 taong relasyon kay Jeff pero hanggang ngayon ay hindi pa siya napapasukan ng singsing. Ibang bagay na ipasok na sa kanya pero yung singsing wala pa. At ayaw raw magkaroon na ng pamilya ni Jeff. Dati nangako si Jeff na siya yung pakakasalan pero after few years biglang hindi na yung pangako sa kanya. Ay, it only goes to show that people change. And the only constant thing in this world is change. So ang tanong, maghahanap ka na ba ng bago, Lara? Charot with harot. So pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Arlene Tricia Barboza Rampas. Nakakapagod pag ganyan. Walang mapapala si ate girl pag ganyan. Laruan lang ang kailangan ni boy.
bakit hindi mo nalang regaluhan etong si Jeff ng magandang laruan? Barbie doll? Charot with harot. Eto naman ang sabi ni Jobert Vertudazo. Yun ang masakit na mga salita na hindi pa siya handa. Ayaw niya munang magkapamilya pero gayon pa man maghintay ka lang, Ma'am Lara. Iparamdam mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Shout out sa Team Bulacan Overdrive Grab Drivers. Happy birthday kay Miss Karen Martizano Shirato. Maraming salamat. Yan po ay galing kay Jobert Vertudazo. Oy, ito iba naman ang opinion ni Jobert. Maghintay ka lang, paramdam mo lang talaga sa kanya na mahal mo siya. Ito pa sabi ni Bruno. Nakarelate naman ako dito. Well, not worth it etong lalaking to. Ewan. Basta. Ganyang-ganyan ang ex ko. Mental torture yan. Someday, you will find the courage to leave because promises are made to be broken. Makikishoutout naman po sa aking nanay, Emma Dimaandal, together with Kendra Christoph, listening from Padre Garcia, Batangas. Maraming salamat, DJ Rocky. Eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si CS. Hiwalayan mo na yan. Iba na yung pinasukan yan. Hindi sa pinag-overthink kita, pero parang ganun na nga. Eto pa sabi ni Robert, huwag mo nang antayin at huwag ka nang umasa pa sa kanya. Sa una pa lang may mali na sa ginawa niya, lalo na may picture ng first love doon sa kanyang laptop, tapos nanunood pa ng mga videos na babae na malaki ang hinaharap. Mabuti sana kung single siya. Okay lang yon, one to sawa. Pwede ka naman niyang makita ng live. Hanap ka na lang ng iba. Yung tipong ikaw ang mabibigyan ng atensyon, pagmamahal at seguridad. Yun lamang po from Robert. Eto pa sabi ni Jaime Castro, walang plano sa'yo yung lalaki. Gusto ka lang bembangin yan habang buhay. Maghanap ka na ng iba, te. Fairness naman dito kay Jaime, ha. Diretsahan, ha. O, ito pa sabi ni Matt Steven Vito. Hindi po mabubuo ang gabi ko kung hindi ko masisilayan ang iyong ganda at mapapakinggan ang iyong boses na boses Diyosa. Para sa iyo, Ate Lara, kung ako sa iyo, iwan mo na yan dahil hindi yan tunay na lalaki. Pag ganyan ang lalaki, may dahilan yan. Marami diyang iba. Yung mas lalaki pa sa jowa mo ngayon. Nakakalungkot ang kwento mo, pero gayon pa man, sasaya ka rin sa ibang lalaki. Shoutout po kay Jaylon Adoyo at kay Vito na maraming salamat po. Maraming salamat, DJ Rocky. Hi. So, out of 54 people na nagsabing ng komento doon sa ating secret file sender na si Lara, parang 50 doon unanimous na hiwalayan na niya. Kasi wala talagang plano. Parang 4 lang yung nagsabi na, okay, sige, stay ka pa. Pero ako, ang masasabi ko sa iyo, Lara, kung humihingi ka talaga ng opinion namin dito, opinion ko, most especially, tuloy mo lang. Gusto ko yung mga tipong senior ka na nandiyan ka pa din. Yung tipong iniisip mo pa din na okay naman siya, ganyan. Tapos manunod ka ng sine, may discount, ganyan. Tapos pipila ka na dun sa mga paayuda sa mga senior. Okay lang sa akin. Oo, basta okay sa'yo, walang kaso dun. Kung willing ka naman mag-antay hanggang sa maging 60 years old ka. Oo, walang kaso dun. Walang kaso. Kung doon ka ba naman masaya kahit masakit, laban mo lang yan. Tuloy-tuloy mo lang yan. Walang plano sa'yo, tapos sa iba biglang magpaplano, tapos iwan ka. Okay. Ramdam naman namin, Lara, na sobrang patay na patay ka dito kay Jeff. Yung tipong iniisip mo na ito yung lalaking ideal para sa'yo. You are so in love with the idea of the person but not the reality of this person. Nagigets mo? Yung pinakita sa'yo dati ni Jeff, ganda eh.
Di kayo iniiwan, hinatid sundo. As in, para kang prinsesa. Pero dun sa kinuwento mo sa amin, hindi naman siya yun. I mean, hindi naman yun yung realidad niya eh. Yung realidad niya yung kinuwento mo. Na nagtatago siya ng pictures ng ex niya. Na nandun sa laptop niya at ang nakalagay dun sa folder na title Secret Files. At yung mga pictures pa ng ex niya, yung talagang sultry. Yung nakakapang-akit. Tapos dun sa watch history niya, kapag wala kayo, hindi kayo magkasama, ano mga pinapanood niya? May mga bubelya or wherever, mga hinaharap na malalaki, sexy, pantit bra lang ng mga babae. Pero actually yun, medyo masasabi ko na lalaking ugali. Minsan naman di mo talaga maiwasan na yun yung nakikita mo sa feed mo eh. Kahit nga ako, minsan makikita ko yun, dadaan lang. Di ko naman sinasadyang panoorin, pero biglang pag-scroll ko sa feed ko, biglang yun na lang talaga yung lumalabas. Minsan aksidente, minsan sinasadya, di natin masabi. Depende talaga sa intensyon ng tao. But what worries me is the fact na walang kaplano-plano tong taong to sa iyo. At napakahalaga nun at that certain age. 31 is no joke. Kung 31 years old na yung lalaking yun, dapat nag-iisip na rin siya. At ikaw, kung 27 years old ka na, nag-iisip ka na rin of marrying someone. And 10 years of being in a relationship, serious relationship, is no joke. Mahal ka man niya sa paraan na meron siya. Pero kung hindi kayo magkapareho ng direksyon sa buhay, let me tell you the truth, masasayang lang ang oras mo. Masasayang lang ang panahon mo. Hindi mo kailangang magtiis habang unti-unti mong nakakalimutan ang sarili mong halaga. DJ Rocky, baka magbago pa yung isip niya. Naniniwala ka dun? Na ang isang lalaki, pag sinabi niyang ayaw niyang magkapamilya, na wala pa yung sa plano niya talaga yung pagsisettle down dahil marami pa siyang gustong gawin sa buhay, pag sinabi niya yun, isang araw babangon siya mula sa pagkakagising niya at sasabihin niya magpakasal na tayo. Naniniwala ka ba dun? Na in less than 3 years, sasabihin niya yun sa'yo. I don't know if you believe it or not. Pero sana, huwag mong kalimutan yung sarili mo. Huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo. Deserve mo yung taong paninindigan ka. Deserve mo yung taong may plano para sa'yo. Hindi yung tipong sweet lang sa umpisa pero iiwan ka sa hangin pagdating sa seryosong usapan. Kung hindi na ikaw yung kasama sa mga plano niya, baka panahon na para isama mo ang sarili mo sa plano mo. Sa plano mo na hindi binuunin yung dalawa. Years, DJ Rock, hindi ako nakatikim ng iba. Maybe it's time. It's time to let go. Charot with Harot. Although naniniwala din naman ako dun sa hanggat kaya mong intindihin mo. Pero magbigay ka ng ultimatum. At magbigay ka ng tamang panahon para sa sarili mo. Pag sinabi mong 3 taon lang ako mag-aantay, 3 taon na, huwag ka nang mag-extend pa. Sabi ko nga sa'yo kanina, Lara, ang matres ng babae, hindi yan pang forever. May expiration din yan. Yung iba nagkakaroon ng complications sa pagbubuntis dahil late na magbuntis.
And you don't want yourself and your baby, your child to suffer. Pagdating ng panahon, hindi naman sa nagmamadali ka. Kasi ayaw din naman nating nagmamadali ka kasi pag nagmadali ka, mas nagkakamali. Pero 10 years, hindi mo pa ma-decipher kung gusto mong makasama tong taong to habang buhay o hindi. It's a joke. At hindi nakakatawang joke yun. Nasa 10 taon, hindi mo naisip pakasalan yung taong yun. O naisip mo man dun sa unang 3 taon, pero dun sa pang 10 taon, hindi na. So that only means na nagbago na talaga yung ihip ng hangin. Nagbago na yung kagustuhan niya. And yung idea mo of this person was back in 2015 pa. The reality of him now, iba na. You love him. You love him, you love the idea of him, but not the reality of him. Or you choose to love him, even if you know his reality. You choose to accept it. Pero tatandaan mo, kapag tinanggap mo tong taong to, pinanindigan mo yung decision mo. You know the consequences. Hindi magbebentong taong to sa kagustuhan mo magkaroon ng pamilya. Kung ayaw kang bigyan ng pamilya, hindi ka niyan mabibigyan. Baka pwedeng may aksidente pero hindi ka panindigan. Wala hirap. Walang plano. So again, failure to plan is planning to fail. So mahalaga na mayroong plano. Nang sa gayon, hindi ka mabigo. Because at the end of the day, ang walang plano sa'yo na tao, doon ka dehado. Sa mga kabish po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me at raketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Lara's Secret File. Hi Kabisyo, it's me, your Basa Princess, the one and only DJ Raketera. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we'll listen and we don't judge culture. At ngayong gabi, meron na po tayong top secret sharer or caller na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, magandang gabi. Hello po, magandang gabi po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? As Sensen na lang po. Pakiulit nga. Sensen. Sen. Tama ba? Opo. Sen. Sen, ilang taon ka na? 36 na po. 36 years old. At sang lupalop ka naman galing? Taga Bulacan po. Taga Bulacan. Alright, Sensen, 36 from Bulacan. Ano ang top secret mo? Pas na po ito pero kinikimkim ko pa rin po yung gumanti ako ng cheat din sa partner ko na cheater. Gumanti ka ng pagluloko sa partner mo na cheater. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Yes po, DJ Rocky. Kailan to nangyari? Matagal na po ito, mga 2016 hanggang 2020 po. Uy, 2016 hanggang 2020, tama ba? Opo, DJ Rocky. So, yun yung duration ng relationship ninyo nung ex mo na yun? Opo, naghiwalay po kami noong November 11, 2020. Oh, bakit ba naisipan mong gumanti doon sa ex mo na cheater? Nung una po, nung unang kami pa po, ako po talaga nagtitiwala sa kanya. Hindi po ako mahilig mag-check ng
mga social media account niya po. So, bali po, nung tumungtong po yung 2017, DJ Rocky baka ano po, sabihin ko lang po, pares po kami ng gender. Same-sex gender po kami. Okay. So, Sensen, itong karelasyon mo ay kapwa mo lalaki, tama ba? Opo. Opo. Okay. Go ahead. Tapos po, hindi, may tiwala ako sa kanya kasi po, kwento niya sa akin, ganito siya sa pamilya niya, yung inaapi siya ng tito-tita niya. Tapos nagkakilala kami dahil sa clan. Yung mga group message, ganyan. Tapos yun po, para sa paiksing ko na po yung kwento, nagkakilala kami, pinuntahan ko siya sa tindahan nila na akala ko is tindahan niya kasi ang pagkakasabi niya sa akin, tindahan nila. Tapos, interesado kagad ako sa kanya kasi nagka-feelings kagad ako sa kanya. Binigyan niya ako ng flat tops na chocolate. Tapos, yung mga balat ng flat tops na chocolate, tinago ko. Tapos nung nag-meet na kami, pinakita ko sa kanya na sabi ko, ito yung mga binigay mo sa akin flat tops na chocolate. Tinabi ko yung balat kasi sabi ko, hindi na kita nakalimutan nun. Hanggang sa yun, umabot ng 2016, napunta kami ng isa ibang part pa ng Bulacan. Tapos nagsama kami doon. Yun nga, nauso yung clan. Tapos po, one time na parang umuwi siya sa kanila sa gantong lugar. Kasi hindi po siya taga Bulacan talaga. Doon siya sa part ng Maynila po. Mhm. Tapos po, dahil ako yung nagtitiwala sa kanya, hindi po ako mahilig mag-check ng kung sino yung mga kachat niya, kasi hindi po pumapasok sa isip ko yun na baka mag-cheat siya. Hanggang isang araw, noong 2017, marami po akong nabasa ng mga chat na kahit pangkok lang, ako na bahala sa'yo. Tapos, marami po siyang tinatawag na daddy, ganun po. Kaya nagulat po ko. Sabi ko, bakit ganito? Tapos may nababasa ko na, punta ka na lang sa bahay. Basta bigyan mo kong pera, may mga ganun po. Tapos may... Sino yung nagsasabi na basta bigyan mo ako ng pera? Yung mga kachat niya po. So siya yung nagpo-provide dito sa mga nakakachat niya? Opo. Kaya yung nakita ko po yun, hindi ko po siya kagad kinumpronta. Inano ko po muna na baka biro-biroan lang yun. Tapos hanggang one time po na yung pamangkin ko, nagkaroon po ng boyfriend kung saan po kami nagtatrabaho. Tapos nung nalasing po yung boyfriend ng pamangkin ko, nag-aaway po kasi kami nung gabi na yun. Dahil po sa inuman, tas may mga barkada kami doon na kainuman. May yung boyfriend ng pamangkin ko na yun, may hinalikan doon sa kainuman namin na babae. May asawa po yun. So, tapos na po yung story, inakyat na po yun yung boyfriend ng pamangkin ko. Sabi niya, iihi po siya. Tapos, nagulat ako, ang tagal-tagal niya pong bumalik. Sabi ko, asan na yun? Ba't ang tagal? Tinignan ko po siya sa CR. Wala po siya dun. Kinatuban po ko. Kaya umakyat po ko sa second floor. Binuksan ko po tatanda ko yung cellphone ko nun, di keypad na may flashlight. Umakyat po ko nun. 2017. Pag-akyat ko po, tinakpan ko yung flashlight na ilaw. Tinutok ko po mismo dun sa may kwarto. Kitang-kita ko po na hinahalikan niya yung boyfriend ng pamangkin ko. Tapos hawak niya yung private part. Doon na po ko lalong, sabi ko, totoo nga cheater to. Kasi nahuli ko na po. Kinumpronta mo ba siya agad nung time na nahuli mo siya na ginagawa yun dun sa boyfriend ng pamangkin mo? Opo, kinumpronta ko siya. Tapos sa sobrang inis ko po, sinampal ko po siya. Tapos sinunto ko po siya sa tiyan. Ano naging reaction niya? Sabi niya sa akin, hindi inaayos, may inaayos ko lang, inuhubad ko lang yung kasi sabi ko, ako pa niloloko mo, nakita kita. Sabi ko, nakita ko.
wag ka lang mag-explain sa akin. Tsaka bakit ka aakyat ng, anong reason mo? Sabi ko, wala kang reason para gawin yan sa kanya na bibihisan siya kung ano pang mga reason mo. Kitang-kita ko, hawak mo yung private part eh. Hindi man po yung literal, nasa labas lang po ng shorts. Tapos nakita ko po, nakalapat yung bibig niya. Doon sa bibig ng boyfriend ng pamangkin mo. Opo. Pero pagkatapos nun, hindi mo ba siya hiniwalayan? Ano po, kasi ang kwento niya nga po sa akin, DJ Rocky, wala na daw siyang uuwian. Kasi ako rin po napamahal ako sa kanya. Parang nagbulag-bulagan na naman ako. So nagsasama na kayo sa isang bahay. Opo, doon po mismo sa pinagtatrabahuan namin na karinderya po. Stay in ba dun? Opo, stay in po. Question. Sensen, eto bang Sige po. 2017? So, yung relationship ninyo nag-start officially ng 2016, tama? Yes po. So, may label na kayo ng 2017. 2016 pa lang po may label na po kami. Oo. Kumbaga, may karapatan ka talagang sabihin na hindi tama yung ginagawa niya and so on. So, dahil naawa ka sa kanya at pinagbigyan mo siya, ano nang nangyari sa relasyon ninyo pagkatapos nun? Nung umpisa po, okay po ulit. Tapos hanggang sa, ayun na naman po, naulit na naman po na nung kakaloan namin doon sa may lending, nag-loan kami. Tapos siya, hinati namin yung pera, tigkalahati kami. Pumunta siya doon sa lugar nila, which is doon nga nakinabahan ako na, nako, baka, kasi nagtiwala na naman ako sa kanya eh. Tapos, ayun na naman, nakita ko na naman yung mga chat na, di ko talaga, yun po napakasakit talaga sa akin nun, na totoo talaga cheater to. Pero napakatanga ko. Tapos yun nga po, DJ Rocky, yun gumanti na po ako. Ano po, sabi ko sa kanya, pupunta lang ako, sasamahan ko lang po yung pinsan ko, yung ate ko na magpapasalamin. Umalis po ako ng 4 p.m. Pero may katagpo po talaga akong OFW din na bisexual din po. Na yun, hindi ko rin po alam kung ba't ko yung nagawa dahil siguro sa ang labo-labo na rin po. Nagkakataon na rin po na yung maliit po na pinundar naming negosyo, ano po, hindi na po gaano kumikita kaya problema na rin po. Problemado na rin po ko noon. Pero ano Kasi tong negosyo na to? Ano po, loading, naglo-load po kami nung panahon na to. Pero yung Tapos, yung karinderyang pinapasukan ninyo, ano pa rin yun? Ongoing Doon pa rin din nung time na yun? Opo, ongoing pa rin po. Tapos pinayagan lang kaming maglagay doon ng ano po. Loading station. maliit na, opo. Tapos yung niloan ninyo na pera, para saan yun? Ano po sana yun, pandagdag namin yung nung ano. Pero sa kanya po, ang bilis na ubos nung pera niya. Nung pumunta siya sa lugar nila, ang natira na lang, sabihin ko na lang pong, liitan ko na lang po yung ano, 10K. Pagbalik niya, 2K na lang po. Sa Tapos- akin po, buo pa po. Pero nitong nakipagkita ka dun sa OFW na kakabalik lang from ibang bansa, nakilala mo to through? Sa FB din po. Sa FB. So nagkaka-chat na kayo na hindi alam nitong jowa mo nung time na yon. Opo. Okay. So nag-meet kayo. Saan kayo nag-meet nun? Nag-meet po kami nun din sa part din ng Bulacan. Sa may bandang palengke po. Tapos, yun nga, hindi ko rin akalain na may mangyayari sa amin. Paano Tapos- yung pangyayari na yon? Like, nag-check enjoy ba kayo? O Just po, check enjoy. napag-usapan nyo ba yun agad? O kusa na lang siyang nangyari? Ano po, wala din pong balak. Nag-shot po kami noon ng 2 can ng canned beer. Buti na lang, yun yung sinabi mo, Akala ko magbabanggit ka pa ng brand. Hoy, San Miguel Pale Pilsen ako, Siguraduhin nyo lang na Pilsen yung Tapos- iniinom ninyo, Sorry po.
O tapos, so pagkatapos nung may nangyari sa inyong dalawa, anong naramdaman mo? Ano po, nakokonsensya po ko. Pero yung konsensya ko, na isa pa, na tama lang yan, ginawa mo yan, tama lang yung gumanti ka doon. Yun po yung isa, yung nagtatalo, yung demonyo tsaka angel. Para talagang may boses ng anghel tsaka boses ng demonyo dun sa magkabilang tenga mo, ganon. Opo, ganun po, ganun na ganun. Tapos, yung reaksyon nung mismong naka-channelin boom boom pow mo, ano? Ano po, hindi niya rin po alam na may partner ako. Pero gusto niya pang umulit. Gusto pa po sana, aso, nabuko naman po ako. Paano ka nabuko? Eh di, yun nga po, tapos na kami mag-chenilin. Di umuwi na po ako. Ano na po, di ba po, 4 p.m. ako umalis. Nakauwi na po ako 12 a.m. Tapos sabi niya, baliwala ako na nagpasalamin yung ate mo. Inabot kayo ng alas 12, sabi sa akin. Tapos, nakita niya yung cellphone ko na yun nga, kachat ko. Yung kachat kong OFW na yun. Tapos galit na galit po siya sa akin. Pero hindi niya po ako magawang saktan kasi alam niya po yung sasabihin ko sa kanya. Sinadya mo ba na malaman niya rin nung gabing yun yung ginawa mo? O parang bahala na kung mahuli niya ako? Ganun ba yung naramdaman mo nun? Ano po, wala po kong naiisip na ganun, pero siya po mismong humila ng cellphone sa kamay ko. Tapos yun na nga po, nakita niya, sabi niya, gagawin mo pa akong tanga. Talaga namang wala nagpapasalamin na inabot na ng 12 a.m. Ganun. So yun po, nabasa niya po yung namin, chat namin na mag-second meet pa kami. So natapos na yung pakikipag-usap mo dun sa OFW dahil nahuli ka nung jowa mo nung time na yon. Opo, pero siya rin po, hindi pa rin po siya tumigil sa pag-cheat. So nung Opo. nung palibilisan na lang natin to pagkatapos ng lahat ng mga naganap na yun, nagumanti ka sa kanya, ano yun, hinont ba siya ng ginawa mo sa kanya or lagi na lang kayo nag-aaway tapos dumating na talaga sa punto na napagod na kayo at naghiwalay na kayo? Nung hindi pa po siya nag-cheat nun, madalas na po kami mag-away kasi ang tamad-tamad po niya talaga. Kahit yung owner po ng karinderya, gusto rin po siyang palayasin. Pero ako po lagi yung nagmamakaawa na huwag siyang paalisin. Parang sa akin na lang po nakatingin yung owner. Kasi daw po mabait ako, ganyan. Ako na lang, dahil kahit busit na sila doon, ako na lang po yung tinignan nila. Hindi yun ang hindi nila mapaalis. Kasi kung paalisin nila, naalis din po ako. Kaya sa akin na lang po nag-look up yung owner na, sige dahil mabait to, hindi ka namin palalayasin. Ganun po. Pero yun nga po, nung 2020 po na bago pumasok yung pandemic nun, nagtrabaho po ako sa Antipolo. Tapos po, doon nag-umpisa na naman po na sumali na naman siya sa mga GC na yan. GC naman po na nakikipag-meet, pinagmamalaki niya sa pamilya ko na nagpapakapok daw siya para lang may maipakain daw, ganun. Eh, hindi naman po siya binabayaran. Ang gusto niya lang talaga pong may makachenelin. Yun lang ang palusot niya. So napagod ka na nung time na yon. Hindi mo na binili yung sinabi niya? Nagsusumbong na po sa akin yung mga pamangkin ko, pero bulag pa rin po ako. Pero nung November po, doon na po talaga ako natauhan. Ayoko na po talaga. Kasi pumupunta pa rin po yan sa trabaho ko. Nanghihingi ng pera, binibigyan ko, sabi ko, bumalik ka na sa pamilya mo. Ayoko na talaga. Tapos, after ko bigyan, pumunta na naman po doon. Sabi ko, ayoko nang makipag-ano sa'yo. Sabi ko, nung una, inahabol kita ng mga month ng August 2020, September,
July, June. Pero ngayon sabi ko, ayoko, na hirap na ako sa'yo, sabi ko. Noon pa, sabi ko. Mhm. Tapos, bumalik na naman doon, nagbebenta ng leche plan. Sabi ko, bakit ka ba nagpapapansin? Bakit ba dito ka pa? Bakit marami namang lugar na pwedeng alokan? Bakit dito pa sa trabaho? Bakit mo ba ako ginugulo? Hanggang sa yun na nga po na na-realize niya siguro na sinuli ko po yun. Kasi may mga damit din akong dala niya. Binalik ko po sa kanya. Nung araw na yun na sabi ko, nanghingi po kasi siya ng damit kasi naglaya siya sa amin eh. Kasi yung pala, sabi niya yung Grand Eyeball po sa GC. Tapos yun pala, meron na pala siyang ginawa doon na same sex din po. Tapos yun na po. So, doon ka na talaga hindi ko na po siya. nagpinting. So, wala na. Kumbaga, tinapos mo na. Ayaw mo na. Oo, Pagkatapos- tinapos ko na po yung katangahan ko talaga. Pagkatapos ng lahat ng yun, nag-try pa ba siyang bumalik sa'yo? O nag-relapse ka ba after nung time na yun? Muntik na naman po kung maging tanga na naman. Pero yun nga po, nung nangyari yun, yung partner ko po ngayon na magpo 4 years namin, nung bumabalik siya sa akin, kami na po nun ng partner ko po ngayon. So, ngayon nasa maayos ka ng relasyon. Napakaayos po ng relasyon po namin. So, DJ anong Rocky. masasabi mo dun sa mga kasalukuyang nandun sa dati mong relasyon? Kumbaga, ano bang masasabi mong advice o thoughts dun sa mga taong pinagdaraanan, kasalukuyang pinagdaraanan, yung napagdaanan mo dun sa ex mo? Ang masasabi ko lang po sa kanila, kung pwede, bigyan pa nila ng chance, pero wag pong gagaya sa akin ng over sa katangahan po. Kasi kayo din po ay yung mauubos yung sarili nyo po. Kaya sana, okay na po yung third chance, 1, 2, 3, pero hanggang doon na lang po. Kasi kapag pinagpatuloy nyo yung katangahan nyo, kayo po yung malulugmok, tayo po yung malulugmok. Siya po masaya, pero tayo, inuubos niyo po tayo. Kaya sana maging matalino po tayo. Ayun. Maraming salamat, Sensen, sa iyong pagbabahagi ng iyong top secret. God bless sa iyong relationship at sana magtuloy-tuloy na ang healthy relationship na meron kayo ng current jowa mo. Thank you. Thank you po, DJ Rocky. Salamat po. God bless. Bye. At yan po ang ating top secret sharer ngayong gabi, si Sensen36 from Bulacan. Nag-cheat ang partner kaya gumanti siya. Nag-cheat din siya. Ang tanong, bakit nga ba may mga ganung tao na hindi na lang umalis dun sa isang relationship pag niloko siya ng partner niya? Bakit may mga nagtitiis pa rin? Bakit may mga tumatanggap pa rin kahit na nagkamali na yung partner nila? Ilang chances ba yung dapat ibigay sa partner na naglolo ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang sa maubos yung daliri mo sa katawan? Ganun ba yun? Hindi ba ang toxic na nun kung sakaling ilang beses mo na pinagbigyan pero hindi pa rin nagbago? So kung hindi pa rin talaga nagbabago ang jowa mo, hindi mo naman talaga asawa, edi maghanap ka na lang ng bago. Charot with harot. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Tera. Sa mga humahabol tumawag, bukas na guys. Tapos na. Sarado na ang tindahan at ang karinderya. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files.
Ayaw akong samahan ni Mister magpa-check up. Inuuna pa ang barkada niya. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Maan. At ito ang aking secret file. Second chance. Second chance. Yan yung madalas ibinibigay sa isang taong nagkamali at humihingi ng pagkakataong bumawi, itama ang mali, at magbago. Pero ang tanong, worth it nga ba itong ibigay? Worth it nga bang sumugal ulit sa isang tao na minsan mo na ngang pinagkatiwalaan at minahal, pero gumawa sa'yo ng mali? Worth it nga ba? DJ Rocky, alam mo, hindi ko agad nasagot ang tanong na yan. Maraming beses ko ring inisip kung worth it nga ba na magbigay ng second chance o hindi. Nasagot ko naman pagdating ng panahon. Hindi nga lang naging madali ang pinagdaanan ko. Naging boyfriend ko si Joey for 6 years. Hindi ko masasabing smooth ang nabuo naming relasyon, pero paulit-ulit naming sinubukang ilaban hanggang sa dulo. Marami siyang katangiang gusto ko. At marami ring ayoko. I'm sure ganun din siya sa akin. Palaban kasi ako. Tapos siya medyo passive. Tapos ako seryoso. Siya naman happy-go-lucky. Kung trabaho ang priority ko noon, siya naman laro. Hardcore gamer si Joey. Ewan ko ba? Alam ko namang hindi siya kasing seryoso tulad ko. Mahilig siyang magbiro at maglaro. Pero na-fall ako sa kanya. May personalidad siyang sumaswak sa akin na hindi ko maipaliwanag. Malamang ito yung sinasabing opposites attract. Magkaiba man kami ng ugali at takbo ng isip, nagiging swak kami sa isa't isa. 6 years kaming naging magjowa. Hanggang sa November 2023, nag-propose siya sa akin. Hindi ko yun in-expect, honestly. Kasi nga, focus siya sa ibang bagay that time. Pero pinlano na pala niya. Siyempre nag-yes ako. At kinasal kami ng simple lang naman. Pero makabuluhan pa rin. Masaya kaming nagsimula ng married life namin. DJ Rocky, totoo nga talaga na maski gaano katagal mo nang kilala ang isang tao, lalo na yung pinakasalan mo, may mga katangian pa rin siya na hindi mo agad makikita hanggat hindi kayo nagsasama. Alam ko namang may barkada si Joey, pero hindi ko in-expect na sa mga panahong pinakakailangan ko siya, uuunahin niya pa ang barkada niya kaysa sa akin. 5 buwan after naming maikasal, nabuntis ako. Pero medyo naging maselan ang first trimester ng pagbubuntis ko. Kaya pabalik-balik ako sa OB ko para sa prenatal check-ups.
Pero ang pinaka-kinaiinisan ko sa bawat prenatal check-up ko, wala sa tabi ko si Joey. Hindi lang wala sa tabi ko. Ayaw akong samahan. Ayaw akong damayan. Actually, ang dami niyang atraso sa akin noon. At ewan ko kung sinasadya niya lang o hindi. Noong unang beses na nagpa-check up ako, sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako. DJ Rocky, ako na lang daw. Tapos nag-walk out. Pumunta agad sa mga barkada niya. At anong ginawa? Naglaro. Oo, naglaro. Hindi ko na lang pinalaki ang issue. Kasi ayoko namang magtampo sa kanya. Baka ma-stress lang ako. Noong pangalawang check-up ko the following week, niyaya ko uli. Ayaw pa ring sumama. Sabi ko, Pa, sandali lang naman yung check-up. May schedule naman na yung appointment ko kay doktora. Hindi na tayo pipila ng matagal. Pero ayaw na naman uli sumama, DJ Rocky. Sabi ko magpapaalalay lang ako, ayaw pa rin. Hindi ko na lang pinilit. Pumunta na lang ako uli ng mag-isa. Tapos mamaya tinawagan ko. Andun na naman uli sa mga barkada niya. Anong ginagawa? Nakikipag-inuman. Dito medyo nagtaas na ako ng kilay. Yung tipong aba, sinisikap kong makapagpa-check up para maging ligtas yung bata sa tiyan ko. Tapos itong tatay niya painom-inom lang. Pabarka-barkada lang. Pa-games-games lang. Still ayokong ma-stress. Kaya pinalampas ko pa rin. Hindi ko na ginawang big deal. Anyway, inisip ko na lang na pag nasa bahay siya, nauutusan ko naman siya. Pero yun lang, medyo walang kusa. Kailangan ko pang utusan. But then the next week, DJ Rocky, sobrang sama ng pakiramdam ko. Yung parang nanghihina ako na naduduwal. Sabi ko kay Joey, Pa, magpapatingin ako kay doktora, samahan mo naman ako. Akala ko, mas maiintindihan na niya ako at sasama na rin siya sa akin. Kasi nga, kitang-kita naman niya na nangihina ako at ang sama-sama ng pakiramdam ko. Pero nabigla ako sa sagot niya. Sabi niya, ikaw na lang kasi pumunta dun sa doktor mo. Ba't mo ba ako inuobliga palagi na sumama sa'yo? Alam mo, DJ Rocky, nagpanting ang mga tenga ko sa sagot niya sa akin. Kaya sumabog ako sa galit at sinagot-sagot siya. Sira ulo ka ba? Asawa kita eh. Malamang magpapasama ako sa'yo sa klinik kasi ikaw ang tatay nitong dinadala kong bata. At saka hindi mo naman ikamamatay yung pagsama mo sa akin ah. Bakit ba tuwing ganito laging ayaw mo? Lagi kang tumatanggi? Ba't laging barkada mo ang priority mo? Alam mo Joey, sumusobra ka na. Hindi ka na binata, huy. May asawa ka na at buntis ang asawa mo. Ngayon kung ayaw mo talaga akong samahan, bahala ka sa buhay mo. Papunta ako sa klinik at kapag may nangyari sa akin, kapag namatay ako, ipalibing mo na lang ako ha. Ipalibing mo na lang kami ng anak mo. Hindi ko na inantay na makasagot pa siya sa mga sinabi ko. Kahit nangihina ako, nag-ipon ako ng lakas para makatayo at makalakad para sumakay ng jeep papuntang klinik. Pagsakay ko sa jeep, hindi ko na napigilang lumuha at humagulgol. Tinitingnan ako ng mga kasabay ko sa jeep pero hindi na ako nagsalita. Sobra yung inis ko sa asawa ko, as in sobrang inis. Nakarating ako sa klinik. Pero nahilo ako pagkaupo ko. Kaya chinek ng secretary ng OB ko ang blood pressure ko. Medyo tumaas dahil sa emosyon ko. Ipinaliwanag kong nagtalo kami ng mister ko.
Pinagpahinga na lang muna ako ni doktora at pinayuhang mag-bed rest ng ilang araw. Tsaka niresetahan ng gamot at vitamins. Pagkatapos kong magpa-check up, hindi muna ako umuwi. Dumaan ako sa parokya namin. Doon ako nagdasal. Ipinagdasal kong bumuti na ang lagay ko at maging strong ang baby sa tiyan ko. Pinagdasal ko rin si Joey na sana kung pupwede lang mas tumino na at maging mas responsableng tao. Pagkatapos kong magdasal, naisip kong i-message ang asawa ko. Sabi ko sa kanya, "Pa, hindi na tama to. Pinababayaan mo na ako. Maghiwalay na lang muna siguro tayo. Kung ayaw mo naman, mamili ka na lang. Mamili ka. Alin at sino ang dapat mong unahin sa buhay mo? Barkada mo o ako? Kami ng anak mo." Wala pang isang minuto. Tumawag sa akin si Joey. Nagsosorry na. Pinakinggan ko. Hindi pa raw siya handang maging tatay. Iniisip pa niya kung paano ang magiging buhay namin pagkapanganak ko sa bata. Natatakot daw siya. Humihingi sa akin ng second chance para bumawi. Sabi ko pa, maski naman ako, hindi ko rin alam. Hindi ko rin kabisado kung paano magbuntis. Unang anak natin to pero sana man lang kung kailangan kita, wag mo naman akong pabayaan. Tabihan mo ko, samahan mo ko, damayan mo ko. Pagsilbihan mo naman ako, unahin mo ko. Unahin mo tong anak natin. Yung barkada mo, andyan lang yan, pwede mo silang balikan. Pero hindi na natin mababalikan itong pagbubuntis ko sa panganay natin. Ayusin na lang natin pa, please. Nagsorry ulit siya sa akin. At nadaan naman sa pakiusap yung gusto kong mangyari. Umuwi ako at binigyan ko ng second chance si Joey. Magmula noon, DJ Rocky, sumasama na si Joey sa mga check-up ko. Natuto na ring magkusa sa mga gawaing bahay. Nahirapan sa umpisa pero kinaya. Nakita ko naman ang asawa ko na ginawa yung kaya niya. Binigay yung best niya para kahit papano tulungan ako. Nakitaan ko naman siya ng pagbabago. Laking pasasalamat ko na yun kay Lord, DJ Rocky. Noong third trimester na ng pagbubuntis ko, umalis na siya sa pinapasukan niyang cellphone repair shop at lumipat para maging dealer ng isang sikat na brand ng kotse. Tumaas-taas naman ang sahod niya at nakatulong yun para mapagkasya yung pangangailangan namin. Lalo na nung mawalan ako ng trabaho dahil sa maselan kong pagbubuntis. At hindi lang yon, DJ Rocky. Napansin kong mas matiisin na siya sa mood swings ko. Hindi ko kasi maiwasang maaligaga sa mga maliliit na bagay. Alam mo na, iba ang hormones ng buntis. At na-observe kong hindi niya ako sinasabayang magalit. Kumbaga, nagpapakumbaba naman na si Joey. Fast forward, malapit na akong manganak dahil nagle-labor na ako noon sa bahay. Mabilis na bumuka ang cervix ko at naramdaman kong anytime pwede nang lumabas ang bata sa tiyan ko. Ang problema, alauna ng madaling araw. Wala pa masyadong app noon para magpabook ng taxi kaya pahirapan ang paghahanap ng taxi para lang makapunta na kami sa ospital. At nung time na yon, sobrang sakit na ng tiyan ko, harap at likod, talagang ibang level ang kirot. Para akong nilalapa ng balyena sa sobrang sakit. Buti na lang,
Naalala ni Joey na may kapitbahay kaming midwife. Kaya imbis na magtawag siya ng taxi, pinuntahan niya ang kapitbahay namin para humingi ng tulong. Nakakahiya man dahil madaling araw, pero emergency na kasi. At sa awa ng Diyos, nagising yung midwife at agad-agad akong tinulungan para makapanganak. Tinulungan niya ako kung paano hihinga para makaire ng maayos. Hindi pala ganun kadali yung panganganak, DJ Rocky. Hindi ko ma-imagine ang hirap at sakit na tiniis ko para lang mailabas ng ligtas ang panganay namin mula sa tiyan ko. Pagkatapos ng mahigit 1 oras, narinig ko sa unang pagkakataon ang iyak ng panganay namin ni Joey. At dito na ako nakahinga ng maluwag. Literal na nakahinga ng maluwag. Nahagkan ko ang panganay namin na baby boy at agad siyang dumede sa akin. Sa lahat ng napagdaanan ko, DJ Rocky, nasaksihan lahat ni Joey ang struggles ko. Niyakap niya ako at sinabi niyang, "Alam mo ma, nakakabilib ka. Kung ako ang nasa posisyon mo, baka hindi ko yun kinaya. Kaya lalo akong humanga sa'yo. Ang swerte-swerte ko na ikaw ang nanay ng anak natin. Mahal na mahal kita." DJ Rocky, inaamin ko na medyo kinilig ako sa mga sinabi niya. Ramdam ko namang totoo lahat ng yun. At ramdam ko rin na natutunan niyang hindi biro ang magdalang tao. At hindi rin biro ang responsibilidad ng pagiging asawa at ama. Alam mo, DJ Rocky, pinagdudahan ko talaga si Joey. Kung kakayanin niya ba talagang maging ama noon. Pero nawala yun nung maging hands-on na siya sa pag-aalaga sa panganay namin. Katuwang ko. Lumipas ang panahon, nadagdagan pa ang supling namin. Lalaki yung pangalawa. Sabi ko kay Joey, palakihin natin sila ng maayos ha. Okay naman sa kanya. At unti-unti ko rin nakita kung gaano siya naging mahusay sa pagiging ama sa mga anak namin. Nangapa sa umpisa, pero nagpakitang gilas naman at patuloy pa ring natututo. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. Pinili niyang magbago at hindi niya sinayang ang pangalawang pagkakataon na ibinigay ko noon sa kanya. Worth it, DJ Rocky. Worth it. Worth it ang binigay kong second chance. Kaya ngayon masaya ang pagsasama namin. Kapiling ang mga chikiting namin sa araw-araw. Nangingiti kami, natatawa kami, napapaliguan ng mga halik at yakap. Higit sa lahat, masaya ako sa asawa ko dahil nagsikap siyang maging mas mabuti bilang isang asawa. Hindi na mahilig magbarkada at umiwas na rin sa paglalaro ng online games, maging sa pakikipag-inuman. Natuto na rin sa wakas. At masaya ako sa pagbabago niya. Ika nga happy wife, happy life. At mukhang totoo na yan sa pagsasama namin. Netong Mother's Day lang, ginunita ang mga nanay. Pero alam mo, DJ Rocky, gusto ko lang idagdag na malaking parte o bahagi din ang mga katuwang namin sa buhay. Salamat sa pag-appreciate sa aming mga nanay. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa at sana ay marami pang kabisyo ang ma-inspire sa programa mo. Muli, ako si Maan. At ito ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files.
Ayokong maging kabit, please. Hi, DJ Rocky. Listener mo ako. Kaya eto, naisipan kong ibahagi ang kwento ko na hanggang ngayon ay pinipilit kong kalimutan. Sana ay kapulutan ng aral ng iyong mga tagapakinig. Itago mo ako sa pangalang Ana, 38 years old. Currently living in US, working as a purchasing manager sa isang metal fabrication. My family migrated here since I was 23. And this is my secret file. Nung 26 years old ako, bumalik ako sa Pilipinas para mapakasalan at mapetisyon ang boyfriend ko na itago na lang natin sa pangalang Ruben. Boyfriend ko si Ruben mula third year college pa kami. Noong umalis ako ng Pilipinas, nangako ako na babalik. Kukunin ko siya papunta dito sa US. Nang ikasal kami 18 months after, nakasunod na rin siya dito sa Amerika. Then a year after, nabuntis na rin ako. At habang ako'y nagbubuntis, marami akong nabalitaan kay Ruben. Mga balitang pambababae na ginawa niya habang wala ako sa Pilipinas. Sobrang sakit. Pero wala na akong magagawa. Kasi that time, magkakaanak na kami. Sa madaling salita, tinanggap ko siya at pinatawad. Dumaan ang mga taon. May mga away na nagaganap sa aming dalawa. Ito naman ay normal sa mag-asawa. Sa kabilang banda, masaya naman kami. Kasama ang nag-iisa naming anak na babae. With my family here, medyo napapadali ang buhay namin. Dahil kahit papaano, may umaalalay sa amin. Akala ko, ganun na magiging takbo ng buhay namin. Pero tama ata ang sinabi nila. Na once a cheater, always a cheater. Year 2018, nang magpaalam sa akin si Ruben na magbabakasyon sa Pilipinas. Uuwi daw ang kapatid niya na nasa ibang bansa. Hindi ako makasama dahil hindi naman ako pinayagan sa trabaho. And then that year din, nag-decide si Ruben na makipaghiwalay sa akin. Habang nagbabakasyon siya sa Pilipinas. Nagpapakasaya pala siya ron. Umuwi siya ng Pilipinas para sa babae niya. Ang gulo ng buhay ko that time. Pero pinilit kong magpakatatag para sa anak ko. Then nag-decide akong umuwi sa bahay ng mga magulang ko kasama ang anak ko. After ng bakasyon ni Ruben, bumalik siya sa Amerika. Pero sa ibang parte na siya ng Amerika nagstay. Hindi pa man ako nakakabangon sa problemang idinulot ni Ruben. Pandemic came. Nawalan ako ng trabaho na para bang tumigil ang buong mundo. Yung worries ko, yung problema ko, parang lahat nagsabay-sabay.
Pero kailangan kong magpakatatag dahil may anak ako na nakadepende sa akin. Dapat magpakatatag ako. Kaya lang hindi ko maiwasan na isipin kung bakit merong mga taong tulad ni Ruben at ng babae niya na kayang sumira ng pamilya, na kayang manakit ng kapwa babae. Bakit merong ganong klaseng tao? Kaya sabi ko sa sarili ko, never in my life magiging ganon ako. Pinilit kong bumangon, huwag magpalamon sa depresyon. Ang sandata ko para magpatuloy ay panalangin. Masayahin akong tao, alam ko yun sa sarili ko. Kaya noong mga oras na lugmok ako lang at ang Diyos ang nakakakita noon. Pag humaharap ako sa pamilya ko at ibang tao, strong independent woman ang atake ko. Ganon ang palabas ko. Yun ang realidad ko sa ibang tao. But my reality, I am so broken. But I surrendered it all to God. Then year 2021, biglang may nag-message sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Paulo. Kumusta ka na? Naaalala mo pa kaya ako? Binasa ko ang mensaheng yun pero hindi ako nag-reply agad. Kilala ko naman yung taong yun. Pinsan siya ni Patty. Classmate ko si Patty nung high school. Sa kanila nakatira si Patty dahil ulila na to. Older siya sa amin ng 2 years. Pag tumatawag ako sa landline nila Patty noon, etong si Paulo agad ang nakakasagot. Tapos aasa rin ako. Bilisan ko raw. May hinihintay raw kasi siyang tawag. Wrong timing daw ako tumawag. At minsan, pag nagte-text ako kay Patty, mali-mali ang isasagot. Yung pala ang nagre-reply etong si Paulo. Ganon ang dynamics namin ni Paulo. Pag nagpupunta ako sa kanila, ang bungad niya lagi sa akin, wow, pinupuntahan mo pa ako rito. Then sasagutin ko lang siya ng, feeling pogi ha, tapos magtatawanan lang kami. Sanay na ako sa pangaasar ni Paulo. So yeah, naalala ko siya. After ilang oras, nag-reply ako sa message niya. Kakapasok ko pa lang nun sa opisina. Gabi na sa Pilipinas. Sagot ko lang, syempre naman. Kumusta ka raw? Sabi ni nanay. Reply sa akin ni Paulo. Medyo close ako sa tita ni Patty dahil madalas sa kanila kami gumagawa ng project. So sumagot ako. Ayos naman. Ikamusta mo rin ako ah? Then maya-maya pa nag-reply si Paulo at ang sabi, bakit ang ganda-ganda mo raw ngayon? Natawa na lang ako. Sobrang mapang-asar pa din tong taong to. Sabi ko sa isip ko. Sobra naman yung ang ganda-ganda. Cute lang, wag mo na ako masyadong bulahin, Paulo. Reply ko sa kanya. At doon na nagsimula ang pag-uusap namin ni Paulo. Alam kong may kinakasama at mga anak na rin si Paulo. Madalas naglalike ako sa family pictures nila. Then maya-maya pa nakareceive ako ng chat mula kay Paulo uli. Hindi kita binubola, ang ganda mo nga. Iba talaga pag naaalagaan mabuti ni Mister. Nako Paulo, magtatrabaho na ako. Kumusta mo na lang ako dyan sa asawa mo at kay Patty? Pagkatapos kong i-reply yon, hindi na siya nag-reply. Nag-thumbs up lang. Akala ko hanggang dun na lang ang pag-uusap namin. Hanggang sa nasundan ang pag-uusap namin yon. Dun sa kwentuhan namin. May mga pagkakataong binabalikan namin yung mga masasayang alaala. And may mga time pala na kapag umuwi ako ng Pilipinas, nakikita ko siya, pero nahihiya akong tawagin siya. Ganon din pala siya.
Nakikita niya ako, pero hindi niya na lang ako masyadong pinapansin dahil selosa raw ang misis niya. Hindi na lang niya ako tatawagin para wala na lang maging aperya. Naalala ko, unang uwi ko bago ako'y kasal. Nagkita kaming 4 sa mall. Ako, si Ruben, si Paulo at ang misis niya. Nung time na yon, binati ko siya dahil nga nagkasalubong kami. Binati naman niya ako. Pinakilala namin ang isa't isa dun sa mga kasama namin. Then ng year din na yon, ikinasal si Paulo doon sa kinakasama niya. Misis niya na. Buntis kasi. So nasabi ko rin sa kanya na halos 3 years na rin akong hiwalay sa asawa ko. Hindi ko alam, DJ Rocky. Dahil siguro sa dami ng pinagdaanan ko. Ngayon na lang ako nakapagkwento sa isang tao na hindi ko kailangang magpanggap. Yung magaan lang sa pakiramdam na magkwento sa kanya ng lahat. Ganon din siya na ikukwento niya lahat ng mga bagay na hindi nila napagkakasunduan ng misis niya. Ako naman si Payo. Nahabaan ng pasensya. Madalas daw, nasasabi ng asawa niya na sana maghiwalay na lang sila. Baka sakaling sumaya pa raw ang misis niya. Housewife ang misis ni Paulo. Nung magpandemya, nag-work from home si Paulo. Lahat daw ng galaw nila sa isa't isa napapansin nila. Pag daw sinasabi ng misis niya na maghiwalay na lang sila, para raw siyang nanliliit. Minsan niloko ko siya. Siguro habang nagbubunga nga ang misis mo, nagme-message ka sa akin, no? Paano ko raw nalaman? Ganun nga raw. Hindi na lang daw niya pinapansin pag naglilita niya ang misis niya. Nagsuscroll lang daw siya sa social media. Tapos, makikita na lang daw niya ang story ko, kaya naisip niyang i-message ako. Natutuwa naman siyang nagre-reply ako. Alam mo, DJ Rocky, bigla akong natakot. Doon sa sinabi sa akin yun ni Paulo. Hindi ko alam pero basta bigla akong natakot. So nagpaalam ako kay Paulo, gabi naman na yun sa Pilipinas, break ko sa trabaho. Sabi ko matulog na siya at magdasal na matapos na lahat ng problema nila. After nun, sabi ko sa sarili ko, hindi na ako magpaparamdam. Medyo delikado tong nagko-comfort ako ng taong problemado. Parang ang lungkot-lungkot ng taong to, tapos magko-comfort ako. Delikado to. Then nag-message si Paulo sa akin. Parang, bakit di ko raw siya pinapansin? Tapos message pa rin siya ng message. Nagdadahilan lang ako palagi. Lumipas pa ang mga araw, hindi na lang talaga ako nagre-reply. Hanggang isang araw, tumatawag si Paulo, umiiyak. Huwag ko naman daw siyang dedmahin. Makinig lang daw ako. Umiiyak siya dahil umalis na raw sa bahay nila. Ang misis niya, nag-decide na raw na makipag-iwalay sa kanya. Naiiyak daw siya dahil naiwan niya ang mga anak niya. Alam naman daw niya na hindi kaya ng misis niya na mag-isa. Kawawa raw ang mga anak nila. Sabi ko, bakit ka umalis kung ganun? Sagot niya, kasi hindi ko na siya mahal. Alam din daw niya na hindi na rin siya mahal ng misis niya. Hindi na lang ako sumagot. Wala akong trabaho that time. Nag-request siya ng video call. Umayag ako. Kitang-kita ko na mugtong-mugto ang mga mata niya. Nandun siya sa bahay ng nanay niya. Okay lang ba daw kung naka-on ang video call? Gawin ko lang daw ang mga gagawin ko at susubukan niyang matulog. Sabi ko, sige lang. Sa isip ko, nangyari na rin naman sa akin yun Yung wala kang makausap, gusto mong umiyak, pero ayaw mo naman mag-explain. So sabi ko na lang, sige, andito ako, matulog ka na. Pero nakikita kong tumutulo ang mga luha sa mga mata niya. Kahit nakapikit pa siya. Naaawa ako kay Paulo kasi naaalala ko yung dating ako. Pero hinayaan ko lang siya na naka-on ang video call. Matagal-tagal din yun hanggang sa hindi ko napansin na nag-off na. Siguro wala nang baterya.
Hinayaan ko na lang at nagpatuloy na lang ako sa ginagawa ko. Then kinagabihan dito sa amin, nag-message si Paulo. Bumalik daw siya sa kanila. Nag-message sa mga anak niya. Pinapauwi na siya. Hindi raw nagluluto ang mommy nila ng kahit ano. Sa pagkakakwento ni Paulo sa akin, hindi raw sanay magluto ang misis niya. Magugutom daw panigurado ang mga anak nila pag nawala siya. Hindi rin daw sanay sa gawaing bahay ang misis niya, kahit pa nasa bahay lang ito. So nag-usap daw silang mag-asawa na magsama na lang muna alang-alang sa mga bata. Maghahanap lang daw muna ng trabaho ang misis niya. Then after noon, kahit saan na raw siya pumunta. Mula nang makabalik si Paulo sa kanila, naging regular ang pagtawag ni Paulo sa akin. Nakahanap na raw ng trabaho ang misis niya. Call center. Work from home. So sa umaga ang trabaho ni Paulo, sa gabi naman ang trabaho ng misis niya. Habang tumatagal, nagiging masaya na ang usapan namin ni Paulo. Mabilis talaga kasi itong utak ni Paulo pagdating sa kalokohan. Pero okay din siya pagdating sa seryosohan. Madalas akong tanungin ni Paulo kung nasan ako, kung nakauwi na ba ako, kung may lakad daw ba kami. Minsan sa pagtawag ni Paulo, nasabi na lang niya na parang hindi ko na kayang hindi kita nakakausap. Then sabi ko okay lang naman yun. Basta anytime nandito lang ako. Then sagot niya sa akin, hindi sa ganun lang. Mahal na kita, Ana. Hayaan mong ayusin ko ang buhay ko. Hintayin ko lang na ma-regular yung asawa ko sa trabaho at tuluyan na kaming maghihiwalay. Basta sana maantay mo ko. Pagkasabi nun ni Paulo sa akin, hindi ako makapagsalita. Wala akong maisip na maisagot sa kanya. Pinatay ko ang cellphone ko. Nag-message siya sa akin bigla. Hindi kita minamadali pero sana wag mo kong iwasan. Promise aayusin ko to. DJ Rocky, sa totoo lang, ganun din naman yung nararamdaman ko para kay Paulo. Aaminin ko nahulog na rin ako sa kanya. Kagaya ko naman, hiwalay na sila ng asawa niya. Sinearch ko sa social media ang account ng misis niya. Nakalak. Sa sumunod na araw, normal na usap. Video call, update sa isa't isa. Hanggang sa padalas na ng padalas, nag-I love you na siya sa akin. At puro salamat lang ang isinasagot ko. Pero ewan ko ba, isang gabi, nang magsabi sa akin si Paulo ng I love you, ay nagbitiw na lang ako ng sagot na hindi ko masyadong pinag-isipan. Pero kusa ko na lang naramdaman. Matapos niyang sabihin ng I love you, ay nag-I love you too na rin ako. Ang saya-saya niya. Maniwala lang daw ako at maayos niya ang sitwasyon niya. DJ Rocky, mabait na tao si Paulo. Bonus na lang ang kanyang kagwapuhan, katangkaran, at pagiging sinito niya. Walang bisyo, merong maayos na trabaho, at may pangarap sa buhay. Mabubusog ka talaga sa words of affirmation niya. Good listener siya. Hindi niya ako ginajudge. Lagi niyang sinasabi na noon pa lang daw sana ay niligawan na niya ako. And emotionally attached na ako sa kanya. Iba yung pakiramdam na kinocomfort namin ang isa't isa kahit hindi naman kami pisikal na magkasama. Hinintay ko na maregular ang misis niya. Ang sabi ni Paulo, naghahanap lang daw ng apartment ang misis niya para maging malapit lang ang mga bata dun sa school. Para raw kung sila na lang hindi mahirapan ang misis niya.
Minsan tinanong ko siya, kumusta ang misis niya. Okay naman daw, tanggap naman daw, at kung tutuusin, ang misis daw niyang may idea na maghiwalay na sila. Sabi ko, gusto kong makausap ang misis niya. Total, mutual naman ang desisyon nila. Pero ang sagot ni Paulo sa akin, wag daw muna. Baka raw kasi biglang toyoin at ibahin ang kwento sa mga bata. Ayaw raw niyang maiba ang tingin ng mga anak niya sa kanya. Dadahan-dahanin muna raw niya. Then lumipas ang 1 taon. Na regular na sa trabaho ang misis niya. Pero hindi pa raw siya nakakahanap ng lilipatan. So tinanong ko si Paulo uli. Hindi ka pa makakaalis sa bahay ninyo? Hindi muna raw. Kawawa kasi ang mga bata. Walang maghahatid sa school kung aalis na siya. Sagot ko sa kanya, paano kung uuwi na ako ng Pilipinas? Sagot niya sa akin, di magkikita tayo. Then sabi ko, patago? Sagot niya, gagawan ko ng paraan. Tanong ko, bakit? Di ba hiwalay naman na kayo? So dapat ayos lang. Sagot niya, hindi pa alam ng mga bata. Then tinanong ko siya ulit. Kabit mo ba ako? Sagot niya, hindi ganun yun. So sabi ko, anong tawag mo sa ganito? Yung nililihim mo ko, tapos patago tayo magkikita. Then sagot niya, hindi ko raw siya maiintindihan. Dahil sa pagkakataong to, mga anak niyang iniisip niya. Nag-away kami noon. Hindi ko siya kinausap. Nagme-message siya na aayusin niya ang lahat basta maghintay lang daw ako. Sabi ko, uuwi na ako sa loob ng 3 buwan. Ayokong magkita tayo ng palihim. Iharap mo ko sa nanay mo o kahit sa asawa mo, total wala namang kayo. Di ba yun ang sabi mo sa akin? Wala nang kayo at ang misis mo ang nakipaghiwalay sa'yo. Ilang araw din na hindi ko siya kinausap. Tawag lang siya ng tawag at message ng message pero dinidedma ko lang siya. Then one day naisipan kong tanungin si Patty. Kinumusta ko siya? Hanggang sa mapunta ang usapan namin kay Paulo. Nasabi nga niya na madalas daw mag-away yung mag-asawa. Lagi raw kasing naikukwento ng tita niya. Then bigla na lang nasabi ni Patty na nakita ko nga sila nung last Sunday, nag-grocery. Mukha namang okay sila, sweet naman kasama ang mga bata. Alam mo DJ Rocky, hindi ko alam kung ano yung mga mangingibabaw na pakiramdam ko o emosyon ko, pero para akong nahihilo. Na parang nanghihina rin yung mga tuhod ko. Then nagpaalam na ako kay Patty at nagdahilan na may gagawin saglit. Tinawagan ko si Paulo. Gabi noon sa Pilipinas kaya malamang nasa trabaho ang misis niya. Sinabi ko sa kanya ang mga nalaman ko mula kay Patty. Umamin naman siya. Bigla raw nagbago ang isip ng misis niya at sinabing magbabago daw. At bigyan na lang ng chance ang marriage nila. Then sabi ko, so talagang gusto mo akong gawing kabit? At ang tanging nasabi lang ni Paulo sa akin ay, hindi naman ako sumagot sa mga gusto niya. Hindi naman ako pumapayag. Then sabi ko, napakalabo mo, Paulo. Gusto mo, nandito pa rin ako habang magkasama kayo ng misis mo. Napaka-unfair, ginagawa mo akong kabit nang hindi ko namamalayan. Then maya-maya pa, sumagot siya sa akin. Mahal na mahal kita. At alam kong mahal na mahal mo ko. Ikaw lang yung gusto ko makasama. Maghintay ka lang, please. DJ Rocky, sobrang mahal ko si Paulo. Naging safe space ko siya after so many long years. Yung pakiramdam ko nung mga
panahon na mag-isa ako, nandyan siya. Pero alam kong maling tao. Kasi may tao kaming masasaktan. Maling-mali na magmahal ako ng taong committed na. At ang masakit doon ay yung ginawa sa akin ni Ruben at ng babae niya ay unti-unti kong ginagawa sa pamilya ni Paulo. Ayokong mangyari sa akin to. Ayokong maging kabit, please. Minsan na akong nasaktan. Nang ganong klaseng pagluloko. At ayokong idulot yun sa ibang tao. Sa huling pag-uusap namin, nagpasya akong makipaghiwalay na kay Paulo, tapusin na ang lahat. Hindi ako nahiyang umiyak habang ka-video call ka siya. Hindi para magmakaawa, kundi para iparamdam sa kanya na sobrang nasaktan ako. Nasabi ko pa sa kanya na kung mag-aaway lang pala kayo ng misis mo, huwag ka nang mandamay pa ng iba. Hanggang ngayon, pinipilit kong kalimutan ang lahat. Binlock ko si Paulo sa lahat ng social media accounts ko. Binlock ko siya sa buhay ko. Kinakain ako ng konsensya ko. Kung tutuusin, dapat alam ko na yung style na ganito eh. Na kesyo para sa anak lang kaya nagsasama, pero iba pala pag ikaw na yung nasa ganong klaseng sitwasyon. Abot langit yung hingi ko ng pagpapatawad sa Diyos. Hindi ako nagkukumpisal sa pare, pero this time parang I need it. I need God to forgive me. Alam kong mahirap mag-isa. Nandyan yung anak at pamilya ko, pero alam naman natin na iba yung pakiramdam na may katuwang at may nagmamahal. Pero hindi para ibaba ko ang pagkatao ko at manakit ako ng kapwa ko babae. Ayoko ng ganong pakiramdam. Ayokong maging kabit, please. Kaya eto ako. Sinusubukan magpakatatag. Para wala nang ibang masaktan. Kahit ako na lang. DJ Rocky, maraming salamat sa pagpili ng aking kwento. Wala na akong ibang mapagsabihan ng lahat ng ito. At wala na akong balak pang sabihin ito sa ibang tao. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Ana. At ito, ang aking secret file.